Pinapirmahan sa akin ng asawa ko at ng sarili kong anak ang mga papeles para sa pagbebenta ng bahay namin. Sabi nila para daw sa kinabukasan, isang bagong simula para sa aming pamilya. Nakangiti ako habang hawak ang ballpen, pero ang hindi nila alam, iniisip ko kung paano nila ibebenta ang isang bahay na sa pangalan ko lang pala nakatayo. Hayaan natin silang mangarap muna. Ang buhay ni Maria Elena Santos, o Marilena sa mga nakakakilala sa kanya, ay tila isang payapang dagat sa ilalim ng buong buwan, tahimik at malalim. Sa edad na 48, 15 taon na siyang kasal kay Ricardo Reyes, o Cardo, at naniniwala siyang ang kanilang bahay ay hindi lang pader at bubong, kundi isang pugad, isang kanlungan ng kanilang mga pangarap. Wala silang anak, kaya't ang bawat sulok ng tahanan ay pinuno niya ng pagmamahal at pag-aaruga, isang paraan upang punan ang puwang na iyon sa kanyang puso. Ang kanyang mga araw ay dumadaloy ng maayos, may tiyak na daloy, tulad ng isang ilog na walang tigil sa pag-agos. Ngunit ang ganap na katahimikan ay madalas na pasimula lamang ng isang malakas na bagyo. Ika-2, 47 ng madaling araw, nang biglang yumanig ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa pangalang ti Ricardo Reyes Cardo, mula Boracay. Tila bumagal ang mundo, ang tibok ng kanyang puso ay naging mahina at halos hindi na marinig, habang dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Bumulaga sa kanya ang isang larawan. Nakangiti si Cardo, yakap si Cristina, ang kanyang kapatid, si Tina. Hawak nila ang isang sertipiko ng kasal, at ang ngiti sa kanilang mga labi ay hindi ng tuwa, kundi ng panunuya ng paghamak. Isang ngiting puno ng lason. At sa ibaba ng larawan, ang mga salitang humiwa sa kanyang kaluluwa, na mas matalim pa sa anumang talim, kakasal ko lang sa ate mo, basura ka. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang nagdulot ng isang malakas na sigaw, ng naggangalit na galit, ng bumabagsak na luha. Ngunit wala. Walang luha, walang sigaw. Sa halip, isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot kay Marilena. Ang mga labi niya ay dahan-dahang gumuhit ng isang ngiti, isang ngiting hindi maintindihan na tila gawa sa yelo. At sa ilalim ng matinding pagkabigla, o marahil ay sa gitna ng isang biglaang pagbabagong anyo, pinindot niya ang keyboard ng kanyang telepono at tinipa ang isang salita, perpekto. Ang sandaling iyon ay isang hangganan. Ang Marilena Santos na nakilala ng lahat, ang babaeng payapa at mahinahon, ay tila namatay. Sa kanyang lugar, isang bagong Marilena ang ipinanganak, isang Marilena na may malamig na isip, may matalim na paningin at may desisyong hindi na mababali. Walang pag-aaksaya ng panahon. Ang unang sunod-sunod na aksyon ay mabilis at walang awa. Binuksan niya ang kanyang banking API, at isa-isa niyang ipinahinto ang lahat ng supplementary credit card ni Cardo, mga card na konektado sa kanyang pangunahing account. Parang pinutol niya ang bawat ugat na nagbibigay buhay kay Cardo sa kanyang mundo. Pagkatapos, dinyal niya ang numero ng 124 paghahati 7 locksmith. Mang Tonyo, kalmado niyang sabi, kailangan ko po kayong pumunta ngayon din palitan lahat ng kandado sa bahay. Ang tunog ng kanyang boses ay hindi nangangatal, hindi nababasag, kundi matatag, na tila isang pader na bakal. Sumikat ang araw, ngunit hindi ito nagdala ng init. Ang umaga ay malamig, puno ng pag-asa ng isang bagong laban. At kinumpirma ang kanyang hinala nang dumating ang pulis. Ngunit bago pa man niya harapin ang anumang hamon, alam ni Marilena na may kailangan siyang gawin, isang bagay na dapat intindihin ng lahat. Para maintindihan ninyo ang lahat, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa malamig na sinag ng araw na tumatago sa kortina, kailangan kong balikan ang gabing iyon, ang mga nakaraang taon na akala ko ay totoo. Kailangan kong balikan ang ilusyon ng isang perpektong buhay. Ang mga salitang iyon ay nagbukas ng isang bagong pahina, isang bagong linya ng oras, na magdadala sa atin pabalik sa nakaraan. Para lubos na maunawaan ang bigat ng gabing iyon, kailangan nating balikan ang nakaraan, ang 15 taon ng kasal na inakala ni Marilena na perpekto. Ang bawat gabi ay dumadaloy ng payapa, puno ng katahimikan at kaayusan.
Naupo siya sa kanilang sala, kasama si Cardo, habang ang tunog ng telebisyon ay nagbibigay ng musikang pampatulog. Hindi sila nagkakaroon ng maraming usapan tungkol sa trabaho ni Cardo, na madalas siyang dinadala sa Boracay taon-taon. Palagi niyang sinasabi na nakakabagot daw para kay Marilena ang mga biyahe na iyon, puro trabaho lang at wala siyang kasama. At dahil mahal niya, naniwala siya. Si Marilena, isang detalyadong babae na may matalas na isip sa pananalapi, ang siyang namamahala sa pera ng kanilang pamilya. Hindi ito ang plano sa simula. Sa unang bahagi ng kanilang kasal, si Cardo ang naghawak. Ngunit may isang malaking pagkakamali si Cardo sa isang investment, halos mawala sa kanila ang kanilang bahay. Mula noon, kinuha ni Marilena ang paghawak ng kontrol sa kanilang pananalapi. Ikinatuwa naman ni Cardo iyon, at walang pag-aalinlangang ibinigay sa kanya ang lahat ng papeles, ang lahat ng password. Naging masinop si Marilena, pinaplano ang bawat sentimo, inilalaan ang bawat ipon para sa kanilang kinabukasan. Akala niya, iyon ang pagmamahal, ngunit sa paglipas ng panahon, may mga maliliit na senyales, mga pulang bandila na kanyang hindi pinansin. Mga bigla ang overtime ni Cardo na nagtatagal hanggang hating gabi, mga tawag sa telepono na binubulungan niya sa kabilang silid, tungkol daw sa mahirap na kliyente. Hindi rin niya pinansin ang unti-unting paglayo ni Tina, ang kanyang nakababatang kapatid. Si Tina, na nooy nasa kolehiyo pa lamang, ay tila palaging may dahilan upang iwasan siya. Akala ni Marilena, bahagi iyon ng pagiging dalaga, ang pagbabago ng interes, ang pagiging abala sa buhay estudyante. Pinaniwalaan niya ang sarili na ang mga ito ay simpleng epekto ng stress sa trabaho ni Cardo, at ang pagbabago sa pagkabata ni Tina. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang piring, isang takip sa kanyang mga mata, na pumipigil sa kanya na makita ang katotohanan. Noong gabing iyon, ang gabing bago ang lahat, nagpadala siya kay Cardo ng larawan ng mga dahon ng taglagas sa kanilang hardin, na punong-puno ng kulay. Isang simpleng mensahe ng pagmamahal, isang paalala ng tahanan. Walang tugon. Hindi niya pinansin. Abot-abot ang tiwala niya. Ang bahay ay tahimik, ang tunog lamang ng refrigerator na umaalingaw at ang tiktak ng orasan ang bumubuo sa musika ng gabi. Isang buhay na inakala ni Marilena na kanyang-kanya, isang buhay na akala niya ay ligtas at buo. Sa ilalim ng payapang takip ng gabi, ang ilusyon ng isang perpektong buhay ay dahan-dahang gumuguho, nang hindi niya namamalayan, ang nakakapanindig balahibong larawan ni Cardo at Tina, yakap ang sertipiko ng kasal, ay muling sumambulat sa kanyang isip. Sa gitna ng dilim, bumalik siya sa kasalukuyan at muling binasa ang mensahe. Kakasal ko lang sa ate mo, basura ka. Ang mga salitang iyon ay tila apoy na nag-alab sa kanyang kalooban, ngunit hindi ito nagdulot ng gulat, kundi ng isang kakaibang kalmado, isang determinasyong bakal. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang kapatid. Si Tina, ang kapatid na tinuruan niya kung paano maglagay ng makeup, ang pinakamamahal niyang kapatid na kanyang hinawakan ang kamay ng magpabutas ng tenga, ang binilhan niya ng unang sasakyan. Ang sakit ng pagtataksil ay lumalim, ngunit kasama nito, lalo ding tumibay ang kanyang loob. Ang Marilena Santos na dati boring at predictable ay namatay. Isang bagong tao ang ipinanganak sa gabing iyon, isang babaeng may matalim na isip, na handang ipaglaban ang sarili. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, tumayo siya mula sa kama, at walang imik na nagtungo sa maliit na opisina sa bahay. Ito ang kanilang sentro ng kontrol sa pananalapi, ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng kanilang sekreto. Bumilis ang galaw ng kanyang mga daliri sa keyboard. Una, ang mga credit card. Pumasok siya sa kanyang American Express, at iba pang mga card tulad ng Rostans, at sa loob ng ilang minuto, inalis niya ang kapangyarihan ni Cardo na gumamit ng anumang supplementary card. Sa loob ng 5 minuto, ang kapangyarihan ni Cardo na makabili ay naging pera lamang na nasa bulsa niya. Wala nang ibang magagawa kundi ang pisikal na cash na kasama niya sa Boracay. Sumunod ang mga bank account.
Nag-login siya sa kanilang pangunahing account sa GI at Metrobank. Hindi siya nag-atubili. Inilipat niya ang halos lahat ng pondo, mahigit 800,000 piso, sa kanyang lihim na savings account sa isang online bank, tulad ng Simb o Van, na walang kaalam-alam si Cardo. Iniwan niya lang ang 2,500 piso, sapat para sa nalalapit na bayad sa gas, hindi sapat para makabili ng tiket sa eroplano, o makapag-check-in sa isang magarang hotel. Pagkatapos ang telepono. Pumasok siya sa kanilang family plan account sa Globe at Smart. Iniulat niyang nawawala ang telepono ni Cardo, at agad niyang ipinahinto ang serbisyo. Nasa isang isla siya, at kalalabas ko lang ang mga tulay, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Sunod, tinawagan niya si Mang Tonyo, ang 24 paghahati-7 locksmith. 3:00 na ng madaling araw, at medyo nag-aatubili si Mang Tonyo, ngunit kinumbinsi siya ni Marilena. Bayaran ko po kayo ng 6,000 piso, Mang Tonyo, para sa emergency service. Cash po, matatag niyang sabi, na mas mataas pa sa karaniwang 5,000. Hindi na nagtanong si Mang Tonyo. Habang naghihintay, ginugol niya ang oras sa pagkolekta ng lahat ng gamit ni Cardo. Ang kanyang mga damit, sapatos, jihad bag, golf clubs, at maging ang kanyang koleksyon ng Star Wars figures. Inipon niya ang lahat ng ito sa pasukan ng bahay. Ang mga bagay na dating pamilyar ay tila basura ngayon na iniwan ng isang estranghero. Hindi ito paghihiganti, kundi paglilinis, pag-alis ng lahat ng bakas ng isang nakaraang buhay na puno ng kasinungalingan. Dumating si Mang Tonyo. Tahimik siyang nagtrabaho, ang tunog ng kanyang drill ay nagbigay ng kakaibang himig sa tahimik na madaling araw. Bawat butas na ginawa niya ay tila isang pahayag ng kalayaan, isang deklarasyon ng independensya. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, ang bahay ay hindi na isang tahanan na kanilang pinagsamahan, kundi isang kuta, isang matibay na kuta na kanyang pinoprotektahan. Kung nakikinig pa rin kayo, maaari ba akong humingi ng malaking pabor? Paki-like po ang video na ito at i-comment ang numero 1 sa ibaba. Ibig sabihin nito ay sinusuportahan ninyo ako at kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ang inyong suporta ay isang malaking inspirasyon para sa akin. Paki-comment lang po ang numero 1 at pagkatapos ay hayaan ninyo akong ikwento kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang katahimikan sa bahay ay hindi nagtagal. Hindi nagtagal nang magsimulang dumagundong ang malalakas na katok sa pintuan na halos yumanig ang buong bahay. Nagising si Marilena mula sa isang maikling tulog, hindi gulat, kundi may kahandaan sa kung anumang naghihintay sa kanya. Alam niyang darating ito. Si Cardo, hindi ito susuko ng ganoon kadali. Bumangon siya mula sa kama, hindi nagmadali at nagsuot ng kanyang sutlang roba. Dahan-dahan siyang bumaba sa sala, ang bawat hakbang ay matatag at may tiwala. Nang buksan niya ang pintuan, bumulaga sa kanya ang 2 opisyal ng pulisya, sina Officer Cruz at Officer De La Rosa. Nakasulat sa kanilang mga mukha ang pagtataka, ngunit may halong pagkaawa, o marahil ay pag-aalinlangan. Magandang umaga po, ma'am, bati ni Officer Cruz, ang kanyang boses ay formal. May reklamo po si Ricardo Reyes na pinipigilan niyo po siyang makapasok sa sarili niyang bahay, at ninakaw niyo raw po ang kanyang mga ari-arian. Hindi kumurap si Marilena. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, na tila binabasa lamang ang isang script. Hindi na po gagana ang susi niya, paliwanag niya, pinalitan ko po ang lahat ng kandado kaninang madaling araw, dahil sa mga kadahilanang pangseguridad. Ang kanyang tinig ay malinaw, hindi nanginginig, at sa bawat salita, tila mayroong kakaibang bigat na nagpapaunawa sa mga opisyal na hindi ito simpleng pagtatago. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Officer Cruz, isang senyales ng pagdududa, ngunit hindi niya ito pinansin. Alam niya kung gaano kapangit ang larawan na pinipinta ni Cardo, isang asawang nagluluksa sa kanyang nawalang tahanan. Ngunit ibang kwento ang kanyang sasabihin. Pangalawa po, patuloy niya, si Ricardo Reyes ay hindi na po aking asawa. Kinasal po siya sa iba kahapon.
Ang huling salita ay tila isang malakas na tunog sa katahimikan ng umaga. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang telepono at ipinakita sa kanila ang larawan ng dalawa, ni Cardo at Tina, na masayang magkasama, hawak ang sertipiko ng kasal. Ang mensahe ay nakita rin ang nakakapanindig balahibong paghamak sa dulo ng bawat salita. Ang reaksyon ng mga opisyal ay mabilis. Mula sa pag-aalinlangan, napalitan ito ng matinding pagkabigla. Nakita ni Marilena ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Officer Cruz habang tinitingnan niya ang larawan. Humukay siya ng maliit na hininga na tila nagulat sa kanyang nakita. "Tina! Ang kapatid niyo po," halos pabulong na tanong ni Officer Cruz, ang kanyang boses ay puno ng hindi pagkapaniwala. Isang bahagyang pagsipol ang lumabas sa kanyang bibig, isang senyales ng pagkabigla na hindi niya mapigilan. "Opo," kalmado niyang sagot, habang ang isang maliit na ngiti ng pananagumpay, na halos hindi makita, ay gumuhit sa kanyang mga labi. "At ang bahay na ito, bago pa po ako ikasal kay Ricardo, ay akin na. Nasa pangalan ko po lahat ng papeles, bago pa man kami magpakasal." Sa sandaling iyon, umalinggaw ang tunog ng radyo mula sa bulsa ni Officer De La Rosa. Isang boses mula sa istasyon na tila nagmamadali ang bumulaga. "Officer Cruz, si Reyes po, galit na galit. Gusto niyang pumasok sa bahay niya at gusto niyang ipahuli ang kanyang asawa." "Ano ang status ng sitwasyon?" Tumingin si Officer Cruz kay Marilena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa. Alam niyang naintindihan na niya ang lahat. Binuksan niya ang kanyang radyo, at sa matatag na boses, nagbigay siya ng ulat. "Headquarters, Officer Cruz po. Ito po ay isang usaping sibil. Ang bahay po ay pag-aari lamang ni Ginang Santos, bago pa man po sila ikasal." Pagkatapos ng isang maikling paghinto, na tila nag-iisip siya, inilabas ni Officer Cruz ang kanyang e-bomba. "At pangalawa po, si Ricardo Reyes ay may kasong bigamiya. Kinasal po siya sa Boracay kahapon, habang kasal pa rin po kay Ginang Santos." Sa kabilang linya, isang malakas na sigaw na magaspang at walang filter ng purong galit ang umalinggaw na halos pumutok ang speaker ng radyo. Ang boses ni Cardo, puno ng matinding galit at pagkabigla, ay rinig na rinig. Hindi totoo yan. Hindi niyo pwedeng gawin yan." Pinatay ni Officer Cruz ang radyo at tumingin kay Marilena na may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata. "Ginang Santos, mukhang nanalo po kayo sa unang laban." Sa loob ni Marilena, isang alon ng kakaibang kasiyahan ang dumaloy. Walang ingay, walang pagdiriwang, tanging isang malalim na pagkaunawa. Ang unang pag-atake ay tapos na at nanalo siya. Isang maliit na tagumpay, ngunit isang napakahalagang tagumpay, sa isang digmaang kakasimula pa lamang. Ang init ng kaunting tagumpay ay tila may kasamang kakaibang kirot. Pagkaalis ng mga pulis, agad na dinya ni Marilena ang numero ni Atty. Marisa Lopez, isang matagal ng kaibigan at magaling na abogado. Sa kalmadong tinig, ipinaliwanag niya ang lahat, mula sa text message hanggang sa pagbisita ng mga pulis. Ang kanyang boses ay hindi nangangatal, hindi nababasag, kundi matatag, nagkukwento ng mga pangyayari ng walang pag-aalinlangan, ng walang labis na emosyon. Tila ang lahat ng nangyari ay isang kaso lamang na kailangan niyang lutasin, hindi isang personal na trahedya na humiwa sa kanyang kaluluwa. "Marilena," ang tinig ni Atty. Marisa ay puno ng pagkaunawa at determinasyon. "Ito ay isang biyaya mula sa langit. Mayroon tayong napakalakas na kaso laban sa kanya. Huwag kang makikipag-ugnayan kay Cardo o kay Tina. Huwag kang magsasalita sa kanila. I-document mo ang lahat ng nangyayari. Kahit anong gawin nila, manatili kang kalmado." Ang bawat salita ni Marisa ay tila isang balm, isang pampalubag loob sa sugatan niyang kaluluwa. Ang paalala na manatiling kalmado ay tila musika sa kanyang pandinig, nagpapatibay sa kanyang desisyong labanan ang laban na ito ng may dignidad at katalinuhan. Ngunit pagkatapos ng tawag, isang malalim na alon ng sakit ang bumalot kay Marilena. Hindi para kay Cardo. Hindi na.
Ang galit ay nagbigay daan sa isang mas matinding kirot, isang pagdadalamhati na higit pa sa pagkawala ng asawa. Ito ay para kay Tina, ang kanyang kapatid. Ang babaeng itinuring niyang sariling anak. Si Tina, na tinuruan niya kung paano mag-ayos, na pinayuhan niya sa mga problema sa eskwela, na kanyang binilhan ng unang manika, unang damit at unang sasakyan. Ang pagtataksil ay higit pa sa pagkawala ng asawa. Ito ay ang pagkawala ng isang bahagi ng kanyang sarili, ang pagtatapos ng isang pagmamahal na akala niya ay walang hanggan. Ang kahon ng paghihirapi ay tuluyan ng nabuksan, at ang lamig nito ay kumalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Alam niya na ang sakit na ito ay mananatili, isang aral na kailangan niyang dalhin sa bawat hakbang ng kanyang bagong buhay. Hindi pa natatapos ang kanyang pagmumuni-muni nang bumulaga ang isa pang hipag-atake. Isang beige na Opel Corsa, ang sasakyan ni Aling Nena, ang kanyang ina, ang humarurot at huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula rito bumaba si Aling Nena, si Josie, ang kanyang ate, at si Aling Norma, ang dating biyena ni Marilena. At kasama nila, si Cardo, na tila gulong-gulo at galit na galit, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Isang pag-atake na planado at koordinado, isang simponya ng pagkukunwari, na tila nagtipon ang lahat upang pilitin siyang sumuko. Marilena, buksan mo ang pinto. Marilena, kausapin mo kami, sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay may otoridad na matagal nang hindi gumagana kay Marilena. Ang bawat katok sa pintuan ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang matibay na desisyon. Bahagyang binuksan ni Marilena ang pintuan, sapat lang para makita sila, at nanatiling nakakabit ang safety chain. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang emosyon, na lalong nagpagalit sa kanyang pamilya. Tila ang kanyang katahimikan ay isang panunuya, isang hamon sa kanilang mga baluktot na moralidad. Marilena, anong ginagawa mo? Bakit mo pinapahiya ang pamilya? Buksan mo ito, sigaw ni Cardo, pilit na itinutulak ang pinto. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkabigla. Napakawalang hiya mo. Ibalik mo ang mga credit card ko. Papasok ako sa bahay ko. Bahay ko ito, Cardo, matatag na sagot ni Marilena. Ang kanyang boses ay hindi tumaas, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa hangin, malinaw at malakas. At ang mga credit card mo ay hindi mo nagagamitin. Marilena, mag-isip ka ng matino, bini Aling Nena. Ang kanyang tinig ay nagtatangka pa ring gumamit ng kapangyarihan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Ayusin niyo ito lang mga nasa hustong gulang. Hindi ito tama, Marilena. Ipinapahiya mo ang buong pamilya. Si Josie, ang kanyang ate, ay tumayo sa tabi ng kanilang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng paghuhusga. Ang kanyang mga labi ay nakasimangot. Ano ka ba, Marilena? Hindi ka na nga nag-asawa ulit at ngayon ay sisirain mo pa ang buhay ni Cardo. Ang boring mo na nga sa mga spreadsheet mo, pati ba naman ang buhay mo, gagawin mong boring. Ang mga salita ni Josie ay tumago sa kanyang puso, isang paalala ng lahat ng mga paghuhusga at panunuya na natanggap niya sa buong buhay niya. Ngunit hindi ito nagdulot ng pagbagsak, kundi ng pagtaas ng kanyang kalooban. Ang sakit ay naging gasolina, nagpalakas sa kanyang determinasyon. Hindi siya ang aking asawa, sabi ni Marilena. Ang bawat salita ay may bigat, puno ng pagpapasya. At hindi na siya ang aking kapatid. Ang mga salitang iyon ay tila pader na itinayo niya sa pagitan nila, isang pader na hindi na nila maaaring lampasan. Ang lahat ng emosyon, ang lahat ng sakit, ay ipinasok niya sa mga salitang iyon na tila naglalabas ng lahat ng dumi na matagal nang nanatili sa kanyang puso. Bigyan ko kayo ng isang oras, Cardo, para kunin ang lahat ng gamit mo. Kung hindi, ipatatapon ko ang lahat sa basurahan. Hindi na ako papayag na tapakan ninyo ako, na gamitin ninyo ako. Bumalik ang tingin ni Marilena kay Cardo, at sa huling pagkakataon, pinakawalan niya ang pinakamalakas niyang bomba. Alam ba ninyo, Cardo, Tina, Mama, Ate Josie, Aling Norma, na nakipag-usap na ako sa aking abogado?
Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang epekto nito ay parang kidlat. Ang mga mukha nila ay dahan-dahang namutla. Si Cardo, na kanina ay galit na galit, ay naging puting-puti, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Tina, na nakasandal sa sasakyan, ay biglang napahagulgol, ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Aling Nena at Josie, na kanina'y puno ng paghusga, ay tulala, ang kanilang mga labi ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. At alam ba ninyo na pareho kayong nagtatrabaho ni Tina sa iisang parent company? Patuloy ni Marilena, ang kanyang mga mata ay matalim, nagbabasa ng bawat reaksyon sa kanilang mga mukha. Mayroon silang napakahigpit na pulisiya tungkol sa ethics, lalo na kung mayroong iskandalong pampubliko na kinasasangkutan ng kanilang mga empleyado. Ang kanyang ngiti ay hindi na ng yelo, kundi ng tagumpay, isang ngiti na nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Isang email lang, may kalakip na larawan. Isipin ninyo iyan habang akarga ninyo ang inyong mga kahon. Nang walang anumang pag-aalinlangan, isinara ni Marilena ang pintuan ng malakas at nilagay ang lahat ng kandado. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat, isang pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Mula sa loob, narinig niya ang kanilang mga sigawan, ang pag-iyak ni Tina, ang galit na boses ni Cardo, at ang mga nagmamadaling tawag sa telepono. Narinig niya ang bawat argumento, bawat pagtatalo, na tila isang simponya ng kanilang sariling pagkukunwari, na sumasabog sa labas ng kanyang bagong kuta. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Aling Nena na umaalis. Malamang, ginamit ni Aling Nena ang kanyang sariling credit card, dahil block na ang kay Cardo. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit naiibadi, ito. Hindi na ito walang laman. Hindi na ito puno ng pagtataksil. Ito ay kanyang-kanya na. Ang bahay ay hindi na isang kanlungan ng kasinungalingan, kundi isang kuta ng kalayaan. Akin na ito, bulong niya sa sarili, habang nakatayo sa gitna ng kanyang tahanan, na ngayon ay isang tunay na kuta, at tunay na kanya. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang mga balikat, isang paalala ng mga sugat na kailangan niyang pagalingin. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagong pag-asa na nabuhay sa kanyang puso, isang pag-asa para sa isang buhay na hindi namamarkahan ng pagtataksil, kundi ng kanyang sariling lakas at dignidad. Pagkatapos ng matinding paghaharap sa pintuan, ang bahay na minsan ay naging kuta ni Marilena ay dahan-dahang nagmistulang kulungan. Ang mga araw ay lumipas na tila maliliit na bato na binabato sa isang malalim na balon, ang bawat isa ay nagdadala ng tunog ng kalungkutan at kawalan. Nagising siya sa bawat umaga na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling tagumpay. Ang katahimikan ay hindi na isang kasama, kundi isang pangulilan na bumabalot sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Hindi niya sinasagot ang telepono, hinahayaan lamang ang mga tawag na magring at mamatay. Hindi niya binubuksan ang mga sulat, pinapayagan lamang itong magpatong-patong sa isang gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga araw ay dumadaloy sa isang nakababagot na ritmo ng kape at tinapay na inihaw, ang tanging pagkain na kaya niyang lunukin. Walang lasa ang lahat, walang kulay. Minsan, habang naglilinis, nakita niya ang isang medyas ni Cardo na nakasiksik sa ilalim ng sopa. Isang simpleng bagay, isang bagay na dapat ay wala ng saysay, ngunit tila ito isang susi na nagbukas ng isang saradong kahon. Agad na bumalik ang lahat ng alaala, ang mga gabi na magkatabi sila, ang mga biro, ang mga pangarap na kanilang pinagsamahan. Sa supermarket naman, nakita niya ang paboritong cereal ni Tina, at muling bumalik ang sakit. Ang kahon ng sakit sa aking isip ay nabuksan, at nalulunod ako, bulong niya sa sarili, habang ang mga luhang matagal niyang pinigil ay dahan-dahang lumabas. Ang kanyang matibay na panlabas ay unti-unting nababasag, nagpapakita ng isang babaeng nasasaktan, isang babaeng nagdadalamhati. Nagpadala ng mga mensahe si Carla, ang kanyang kaibigan. Mga mensaheng puno ng pag-aalala, ng pagsuporta. Ngunit hindi niya ito sinasagot. Hindi niya alam kung paano magkwento,
kung paano ipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Mas pinili niyang magtago sa kanyang kulungan, sa kanyang sariling dilim, na tila doon lamang siya ligtas. Ngunit ang mundo sa labas ay hindi tumigil. Ang katahimikan ni Marilena ay hindi nangangahulugang katahimikan ng kanyang pamilya. Ang pag-atake ay nagpatuloy, ngunit sa isang mas malupit at mas pampublikong paraan. Sa hukuman ng social media, nagsimula ang kanilang kampanya ng paninirang puri. Si Tina ang unang nag-post sa Facebook. Isang mahabang mensahe, puno ng mga salitang matatamis ngunit nakakalason. Ngayon, oras na para ibahagi ko ang aking katotohanan, nagsimula siya, na tila isang biktima na naghahanap ng katarungan. Isinulat niya kung paano siya, hindi nakikita, sa loob ng kanilang sariling pamilya, kung paano niya naramdaman na wala siyang halaga. Pagkatapos, idinugtong niya ang pangalan ni Cardo, na tila siya ang kanyang tagapagligtas. Si Cardo, ang kanyang soulmate, ang lalaking nasakal at hindi naintindihan sa isang kasal na puno ng kawalan ng pagmamahal. Ang bawat salita ay isang saksak, isang pagbaluktot sa katotohanan. Tinapos niya ang kanyang post sa isang huwad na panalangin, sana ay matagpuan ni Ate Marilena ang kakayahang magsaya para sa amin. Ang post ay umani ng daan-daang reaksyon, ng daan-daang komento, na karamihan ay nagpapakita ng pakikiramay kay Tina. Sumunod naman si Cardo. Nag-post siya ng isang itim at puting larawan na nagpapakita ng isang malalim na pagmumuni-muni, tila isang lalaking puno ng paghihirap. Ang tahimik na kawalan ng pag-asa sa isang kasal, ang nakasulat sa kanyang caption. Mga walang katapusang spreadsheet at emosyonal na kawalan. Pera lang ang mahalaga sa kanya. Abusuhin sa pinansyal. Isinulat niya kung paano siya nagdusa sa ilalim ng kontrol ni Marilena, kung paano siya nabuhay sa isang kasal na walang pagmamahal. Ang mga komento ay nag-umapaw, ang karamihan ay nagbibigay ng suporta kay Cardo, na tila siya ang tunay na biktima. Hindi nagpahuli sina Aling Nena at Josie. Masigasig nilang ibinahagi ang mga post ni Tina at Cardo, at nagdagdag pa ng sariling mga komento. Ang tapang ni Tina at Cardo na ipaglaban ang pag-ibig. Isinulat ni Aling Nena. Sana ay maging masaya na sila, dagdag ni Josie. Sa loob ng kanyang bahay, na ngayon ay tila nagmistulang silid ng pagpapahirap, naramdaman ni Marilena na siya ay husgahan, kinukondena, at pinarurusahan sa publiko sa hukuman ng social media. Ang bawat post, bawat komento, ay tila isang bato na binabato sa kanyang katawan. Ang sakit ay pisikal, ang kahihiyan ay matindi. Hindi na siya makakilos, tila nakatali sa isang upuan, habang ang buong mundo ay naghuhusga sa kanya, nang hindi man lang nalalaman ang kanyang panig ng kwento. Ang kanyang pangalan ay binababoy, ang kanyang reputasyon ay sinisira, at wala siyang magawa kundi ang panoorin ang lahat ng ito. Nang gabing iyon, habang nakatitig sa mga post na nagtatago sa dilim ng kanyang silid, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya kilala. Hindi niya sana sasagutin, ngunit mayroong isang bagay na tila nagtutulak sa kanya. Hello, mahina niyang sagot, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Marilena. Simon ito, si Ral, ang tinig sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit hindi niya agad matukoy. Simon Garcia, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo, ang tahimik na henyo sa cybersecurity. Matagal na silang hindi nag-uusap. Mon, bulong niya, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakita ko ang sirko sa Facebook, sabi ni Mon, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Ang simpleng tanong na iyon, ang simpleng pag-aalala, ay tila nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Marilena. Ang mga luha na matagal niyang pinigil ay muling umagos. Hindi, sagot niya, at iyon ang unang matapat na salita na kanyang nasabi sa sinuman sa loob ng maraming araw. Ang bawat letra ng salitang iyon ay puno ng sakit, ng pagkadismaya, ng kalungkutan. Marilena, hindi tayo magpapatalo, matatag na sabi ni Mon, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ito ay paninirang puri at lalabanan natin ito ng katotohanan.
Nagsimula siyang magbigay ng plano. Ipinaliwanag niya kung paano niya matutulungan si Marilena na kumuha ng ebidensya mula sa Facebook Messenger ni Cardo at Tina, mga patunay na magbubunyag ng kanilang mga kasinungalingan. Kailangan nating ipakita sa mundo ang tunay na nangyari. Ang lahat ng patunay ay nandoon, Marilena. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa loob ng ilang minuto, nakatanggap si Marilena ng email mula kay Mon. Iyong file, ang nakasulat sa subject, kasama ang detalyadong instruksyon kung paano i-download ang kanyang Facebook data. Ang ilaw ng laptop ay tila isang sulo na nagbigay ng liwanag sa dilim ng kanyang silid. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa siya talunan. Sa tulong ni Mon, mayroon siyang pagkakataong lumaban muli, may pagkakataong ipakita sa mundo ang kanyang sariling katotohanan. Ang pagdating ni Mon ay hindi lamang isang tulong teknikal, kundi isang pag-asa, isang muling pagkonekta sa labas ng mundo, isang paglabas mula sa anino ng kanyang pagkakakulong. Ang Marilena na nagdadalamhati ay dahan-dahang lumalabas sa dilim, handa nang ipaglaban ang kanyang sarili. Ang payo ni Mon, ang email, at ang iyong file, ay tila mga sulo na nagpaliwanag sa madilim na sulok ng isip ni Marilena. Wala siyang sinayang na oras. Sa kabila ng matinding kaba at pag-aalinlangan, alam niyang kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Binuksan niya ang CPAD file na ipinadala ni Mon at nagsimulang maghanap ng mga pangalan ni Cardo at Tina sa mga chat logs. Ang bawat pag-click ay tila isang pintuan na bumubukas sa isang madilim na silid, puno ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa loob ng 3 mahabang oras, naupo si Marilena sa harap ng kanyang computer, nakatitig sa screen na tila isang biktima ng isang bangungot. Ito ay isang voluntaryong paglalakad sa sarili kong personal na horror film, bulong niya sa sarili, habang ang bawat scroll ng mouse ay naglalantad ng mas matinding kasuklam-suklam na katotohanan. Nakita niya ang simula ng kanilang pagtataksil, ang mga paunang pambobola, ang mga lihim na tanghalian na kanilang pinagsamahan. Ang mga paghahanap ni Cardo ng mga dahilan, mga kasinungalingan, upang makatakas mula sa kanya, upang makipagkita kay Tina. Ang bawat salita, bawat emoji, ay parang punyal na tumatago sa kanyang puso. Ang mas masakit pa ay ang kanilang mga pagtawa sa kanya. Nakita niya kung paano nila pinagtatawanan ang kanyang mga regalo sa kaarawan, kung paano nila pinupuna ang kanyang mga pagkakamali, kahit ang simpleng pagkadapan niya sa hagdan. Tinawag siya ni Cardo na ay punong guro ng bilangguan, habang si Tina naman ay nagdaragdag ng mga mapanuyang komento, na tila wala siyang alam, na tila siya ay isang hangal. Ang kanilang paghamak ay tila apoy na nagpapasakit sa kanyang kalooban. Ito ang mga taong pinagkatiwalaan niya, ang mga taong minahal niya, na nagtatago sa dilim at lihim na sinisiraan siya. Ngunit ang pinakamatinding saksak ay nagmula sa isang mensahe ni Tina. Isang mensahe na hindi na niya malilimutan, na tila nakaukit na sa kanyang isip. Sobrang inosente niya. Buwan na akong kumukuha ng pera sa joint account niya. Sinasabi ko lang na para sa groceries o mga bagay para sa bahay. Halos may sapat na ako para sa aming pangarap na kasal. Hindi ko na makapaghintay na makita ang hangal na mukha ni Marilena kapag nalaman niyang niloko ko siya sa lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang nagdulot ng sakit, kundi ng matinding pagkabigla. Isang malakas na hampas sa kanyang sistema. Ang joint account. Iyon ay ang kanyang account. Ang lahat ng perang nandoon ay mula sa kanyang sariling sahod at sa kanyang namana sa kanyang lola. Ang bawat sentimo ay bunga ng kanyang pagpapagod, ng kanyang pagtitipid. At ngayon, ginamit ito ni Tina, ang kanyang kapatid, upang pondohan ang kanyang pagtataksil, ang kanilang ipangarap na kasal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng kalungkutan, ang lahat ng pagkadismaya ay naglaho. Isang nagniningas na galit ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito galit na may kasamang luha, kundi isang galit na tila apoy, na lumalamon sa lahat ng emosyon, nag-iiwan lamang ng isang matinding determinasyon.
Ang mga luha ay natuyo, ang sakit ay napalitan ng isang matalas na pagtuon, isang pagtuon na tila gawa sa bakal. Ang Marilena na biktima ay tuluyang namatay. Isang bagong Marilena ang nabuhay, isang Marilena na handang ipaglaban ang kanyang sarili, hindi na para sa kapayapaan, kundi para sa katarungan. Agad na binuksan niya ang kanyang banking application. Nakalog-in siya sa lahat ng kanyang account, at dahan-dahan niyang in-download ang lahat ng bank statement sa loob ng 18 buwan. Isang mahabang proseso, ngunit bawat segundo ay mahalaga. Pagkatapos, isa-isa niyang binasa ang bawat transaksyon. Ibinukod niya ang bawat cash withdrawal, bawat transaksyon na tila kaduda-duda, bawat paglilipat ng pera na hindi niya alam. Ang mga numero ay nagsalita, at ang lahat ng ito ay tumuro sa isang direksyon, pagnanakaw. Mahigit 800,000 piso. Ang lahat ng iyon ay nagamit ni Tina, kasama ni Cardo. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang tiwala, ay pinagsamantalahan, pinagnakawan, at sinira. Ang susunod niyang ginawa ay walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono, at nagsimulang kumuha ng 12 ng screenshot. Mga screenshot ng mga incriminating message, mga screenshot ng mga bank statement, na may highlight sa mga kahina-hinalang transaksyon. Ang bawat screenshot ay isang piraso ng ebidensya, isang patunay ng kanilang panlilinlang. Pagkatapos, lumipat siya sa Facebook. Lumikha siya ng isang bagong album ng larawan na pinangalanan niya ng may matinding kahulugan, ang katotohanan. Isa-isa niyang in-upload ang bawat screenshot, ang bawat patunay, para makita ng buong mundo. Walang anumang paglalarawan, walang mahabang caption. Isang bagay lang ang kanyang isinulat, isang sipi mula sa mismong mensahe ni Tina. Hindi ako makapaghintay na makita ang hangal na mukha ni Marilena kapag nalaman niyang niloko ko siya sa lahat. Pagkatapos noon, pinatay niya ang computer. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, walang luha, walang kiyemeng emosyon. Ang kanyang puso ay matatag, ang kanyang isip ay malinaw. Kumuha siya ng isang baso, at binuhusan ito ng alak, ang kanyang unang inumin sa loob ng 1 linggo. Iyon ay hindi isang pagdiriwang, kundi isang seremonya. Isang seremonya ng paglaya. Nagsimulang magring ang kanyang telepono nang walang tigil. Mga tawag, mga mensahe, mga notifikasyon sa Facebook. Ang mundo sa labas ay nagulantang. Ngunit wala na siyang pakialam. Tahimik siyang umupo, uminom ng alak, at pinakinggan ang tunog ng kanyang telepono na nagriring. Ngayon, sa wakas, ang digmaan ay tapos na. Ito ay isang digmaan na kanyang nilabanan, at isang digmaan na kanyang ipinagtagumpay. Kung nakikinig pa rin kayo, luha at katahimikan, at nag-abot na tayo sa puntong ito, mangyaring tulungan akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba. Para malaman ko na mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Ang mga sumunod na araw ay naging isang serye ng mga desperado at nakakakubli, ngunit sa kalaunan ay nakakatawang pag-atake mula sa mga taong akala ni Marilena ay bahagi ng kanyang buhay. Sina Cardo at Tina, kasama ang kanilang pamilya, ay tila mga anay na naghahanap ng anumang butas upang makapasok muli sa kanyang buhay, upang sirain ang kanyang bagong kapayapaan. Ngunit bawat pagtatangka nila ay naging isang patunay lamang ng kanilang kapabayaan at kawalang hiyaan. Ang kanilang mga galaw ay nagiging mas kakaiba at kaawa-awa, na tila mga bata na nagtatapon ng tantrum dahil hindi nakuha ang gusto. Ang unang pagtatangka ay tinarget ang kanyang karera. Isang araw, tinawagan si Marilena ng kanyang boss, si Iki Soriano. Ang boses nito ay formal, ngunit may bakas ng pag-aalala. Agad na nagtungo si Marilena sa opisina, ang kanyang puso ay may bahagyang kaba. Alam niya na ito ay may kinalaman sa pamilya ni Cardo. Doon, nalaman niya na tinawagan ni Mang Francisco Reyes, ang ama ni Cardo, si Iki Soriano. Sinubukan nitong siraan siya. Sinabing siya ay emosyonal na hindi matatag at kailangan daw ng mahabang leave. Ang buong katawan ni Marilena ay napuno ng galit.
Ang mga kasinungalingan, ang pagtatangka na sirain ang kanyang propesyonal na reputasyon, ang kanyang pinaghirapan sa loob ng 12 taon. Ngunit ang reaksyon ni A.E. Soriano ang nagbigay sa kanya ng isang malaking ginhawa, isang kumpirmasyon na hindi siya nag-iisa. Matatag na ipinagtanggol siya ni A.E. Soriano, pinuri ang kanyang propesyonalismo at dedikasyon sa loob ng mahabang panahon. Marilena, sa loob ng 12 taon, ikaw ang isa sa pinakamahusay kong empleyado. Walang bahid ang iyong record. Ang pagtawag na ito ay walang basehan. Kung magpapatuloy pa ang pagtatangkang ito na siraan ka, tatawagan ko ang aming corporate lawyer. Tiningnan niya si Marilena ng may pag-aalala. Kung kailangan mo ng ilang araw upang magpahinga, Marilena, huwag kang mag-atubili. Naunawaan ko ang sitwasyon. Ang mga salitang iyon ay tila isang balabal na bumalot sa kanya, nagbigay ng init at seguridad. Ang pakiramdam ng pagiging pinagtanggol, ng pagiging pinaniwalaan, ay isang malaking ginhawa, isang kumpirmasyon na tama ang kanyang pinaglalaban. Hindi pa natatapos ang kanilang desperadong paghahanap ng paraan upang sirain siya. Isang madaling araw, bandang 3:00, nagsimulang umilaw ang security camera sa kanyang telepono. Ang tunog ng alerto ay nagpabalik sa kanya sa kanyang matulog. Agad niyang tiningnan ang monitor sa kanyang telepono. Bumulaga sa kanya ang isang nakagigimbal na tanawin. Si Tina, lasing at gumagamit ng pala sa hardin, pilit na sinusubukang buksan ang bintana sa sala. Sa likuran niya, si Cardo, nakatago sa dilim, sumisenyas na manahimik. Narinig ni Marilena ang bulong ni Tina, ang mga perlas ni Lola kukunin natin yan. Ang kanilang pagnanais na manakawan siya ay hindi na nakakagulat. Ang pagtatangka nilang agawin ang kanyang ari-arian, ang kanyang mga alaala, ang mga bagay na mahalaga sa kanya, ay isang patunay lamang ng kanilang kasakiman. Walang pag-aalinlangan, pinindot ni Marilena ang alarm button. Agad na umalingaw ang malakas na sirena, at nagsimulang kumurap ang mga ilaw sa labas. Sa takot at gulat, tumakbo sina Tina at Cardo na parang takot na raccoons, pilit na tumatakas sa gulat na tunog. Saktong-sakto, bumaling sa kanto ang sasakyan ng pulis, na kanina pa niya tinawagan nang makita niya ang mga ito sa kamera. Hindi na sila nakakagalaw, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding takot at kahihiyan. Kinabukasan, naging isa na namang magandang ebidensya para sa kanyang abogado ang police report tungkol sa ipagtatangkang pagnanakaw. Bawat pagtatangka nilang sirain siya ay naging isang bagong armas na gagamitin niya laban sa kanila, nagpatuloy pa rin ang kanilang mga maliliit at nakakakubling pag-atake. Narinig ni Marilena ang mga bulungan, ang mga chismis na ikinakalat ni Cardo na may problema siya sa sugal, isang kasinungalingan na walang basehan. Si Tina naman, sa kanyang desperate na pagtatangka na siraan siya, ay nagsabi raw sa kanilang mga kamag-anak na pinatay niya ang kanyang hamster noong bata pa sila. Lahat ay ingay, ang desperadong ugong ng 2 pukyutan na nakulong sa isang garapon. Wala nang saysay ang kanilang mga salita, wala nang bigat. Para kay Marilena, ang mga ito ay simpleng tunog lamang na nagpapahiwatig ng kanilang matinding pagkabigo. Ngunit may isang tawag na hindi niya inaasahan. Si Aling Norma, ang dating biyenan niya. Ang kanyang boses ay malumanay, tila puno ng pag-aalala, ngunit mayroon itong kakaibang pilit. Marilena, anak, sana naman ay magpatawad ka na kay Cardo. Isang pagkakamali lang ng bata. Alam mo naman, malaki ang mawawala sa kanyang trabaho at sa kanyang mga negosyo. Tanggapin mo na lang ulit siya. Mag-isip ka sa kinabukasan ng inyong pamilya. Narinig ni Marilena ang bawat salita, at sa loob niya, isang malamig na apoy ang dahan-dahang nag-alab. Ang kanyang pasensya ay umabot na sa dulo. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagtataksil, ay sinubukan nilang gawing maliit, gawing simpleng pagkakamali ng bata. Hindi niya papayagan iyon. Aling Norma, sabi ko, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matalim na bigat na tila gawa sa yelo. Hayaan ninyo akong linawin.
Hinihiling ba ninyo na tanggapin ko pabalik ang aking asawa na niloko ako sa aking kapatid, pinakasalan siya, at pagkatapos ay sinubukang sirain ako sa publiko dahil magiging mahirap sa pinansyal para sa kanya na harapin ang mga kahihinatnan. Ang bawat salita ay isang tanong, isang hamon sa kanilang moralidad, isang pagtutol sa kanilang pagtatangka na manipulahin siya. Ang kabilang linya ay natahimik. Walang salitang lumabas mula kay Aling Norma. Ang kanyang pagtatangka na gamitin ang pagmamahal at awa ni Marilena ay nabigo. Sa sandaling iyon, alam ni Marilena na tapos na ang lahat. Walang saysay na ipagpatuloy pa ang anumang pag-uusap. Pinatay niya ang tawag at sa isa pang serye ng mabilis na galaw, isa-isa niyang binlock ang numero ni Aling Norma, ni Aling Nena at ni Josie. Tapos na ako sa kanilang lahat. Ang pagputok ng pagkalipol ay tapos na. Ang tanging natitira ay tapusin ang hayop. Ang kanyang puso ay matatag, ang kanyang isip ay malinaw. Hindi na siya isang biktima, kundi isang mandirigma na handang tapusin ang laban at ipaglaban ang kanyang sariling hustisya, nang walang pag-aalinlangan, nang walang awa. Ang umaga ng unang pagdinig sa korte ay dumating na may kasamang kakaibang bigat. Isang halo ng nerbiyos at matibay na determinasyon. Maaga pa nang dumating si Marilena sa korte, ang kanyang pagod ay nakikita sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang kalooban ay matatag. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit, ang buhok ay nakapusod ng maayos, walang labis na palamuti, na tila isang pader na pinoprotektahan ang kanyang kalooban. Sinalubong siya ni Atty. Marisa Lopez sa pasukan na may ngiti sa mga labi, isang ngiting nagbigay ng tiwala at lakas kay Marilena. Ilang sandali pa, dumating sina Cardo at Tina. Ang dating arogante at mayabang na si Cardo ay tila kinain ng lupa. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay walang kislap, at ang kanyang tindig ay baluktot. Si Tina naman, na dati puno ng buhay at kislap sa mga mata, ay ngayon ay tila isang anino. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay namamaga, at ang kanyang buhok ay magulo. Nagmukha silang nakakatakot, tila mga aswang na pinipilit lamang mabuhay. Ang kanilang dating pagmamayabang ay naglaho, napalitan ng takot at pagkabigo. Nang tawagin ang kanilang kaso, pumasok sila sa courtroom. Ang lahat ay nakaupo sa kani-kanilang lugar. Nagsimula ang abogado ni Cardo, si Atty. Ramos, sa kanyang pambungad na pahayag. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng pananampalataya, na tila nagtuturo sa isang koro. Kagalang-galang na hukom, nagsimula siya, ang kabanalan ng kasal ay isang sagradong institusyon, at ang nangyari rito ay isang malungkot na trahedya. Ipininta niya si Cardo bilang isang lalaking biktima ng matinding depresyon, at si Tina naman bilang isang di lubhang empatya, na kapatid, na nagtangkang aliwin ang kanyang bilas na naghihirap. Ginamit pa niya ang mga salitang iisang trahedya at magandang pagkakamali na tila sinusubukan niyang gawing romantiko ang kanilang pagtataksil. Narinig ni Marilena ang kanyang mga kasinungalingan at sa loob niya, isang maliit na galit ang dahan-dahang nag-alab. Ngunit nang dumating ang pagkakataon ni Atty. Marisa, nagbago ang lahat. Matikas siyang tumayo at inabot kay Hukom Lim ang isang makapal at mabigat na dossier, puno ng mga dokumento, mga ebidensya. Kagalang-galang na hukom, nagsimula siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang magandang pagkakamali. Ito ay tungkol sa sinadya at dokumentadong pagtataksil, panloloko at pagnanakaw. Ang unang ebidensya na kanyang iprinesenta ay ang isang kumpleto at walang edit na transkripsyon ng kanilang elektronikong komunikasyon. Detalyado nitong inilarawan ang kanilang pagtataksil, ang kanilang panlilinlang sa pananalapi, at ang kanilang masasamang intensyon laban kay Marilena. Walang pagtatago, walang pagbabago, pawang katotohanan lamang, sinubukan ni Atty. Ramos na magprotesta, ngunit matatag na tinanggihan ni Hukom Lim ang kanyang mga pagtutol. Ang ebidensya ay malinaw, Atty. Ramos. Tanggap ang mga ito. Pagkatapos, nagsimulang basahin ni Atty.
Marisa ng malakas ang ilan sa mga pinakamasakit na mensahe. Si Marilena ay abala sa kanyang mga spreadsheet na hindi niya man lang napansin. Parang kumuha ng candy sa bata ang boses ni Atty. Marisa ay tumatak sa katahimikan ng silid na tila nagbibigay buhay sa mga salita ni Cardo. Huwag kang mag-alala na malalaman niya. Masyado siyang boring at predictable para maghinala ang sagot ni Tina na nagpapabigat sa katotohanan. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko na makapaghintay na makita ang hangal na mukha ni Marilena kapag nalaman niyang niloko ko ako sa lahat. Muling salita ni Cardo na tila isang pangungutya sa kanyang pagmamahal. Ang bawat salita ay tumago sa hangin, nag-iiwan ng isang matalim na kirot sa puso ni Marilena. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Hukom Lim. Ang kanyang dating kalmado ay napalitan ng galit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin siya kay Cardo, at sa matinding galit, sinabing, Ginoong Reyes, ang iyong mga aksyon ay hindi lamang isang pagkakamali ng bata. Ito ay sinadya at dokumentadong kalupitan. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid, na tila isang hatol na hindi na maaaring baguhin. Ang preliminary at final na hatol ay inihayag. Agad na ipinawalang bisa, annulment, ang kasal ni Marilena at Cardo, dahil sa adultery at fraud. Lahat ng ari-arian ni Marilena bago ang kasal, ang kanyang bahay, ang lahat ng kanyang savings at retirement account, at ang kanyang personal na sasakyan ay mananatili sa kanya. Si Cardo naman ay makukuha lamang ang kanyang personal na gamit, na kasalukuyang binabayaran ng kanyang ina para sa storage, ang kanyang lease fee, at ang anumang natitirang bayad. At bilang kabayaran sa ipinansyal at emosyonal na pinsala na dinulot niya kay Marilena, pinatawan siya ng korte na magbayad ng case pausal support na 25,000 piso bawat buwan sa loob ng 1 taon. Narinig ni Marilena ang tunog ng pagkasakal mula sa lalamunan ni Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng purong galit na walang magawa. Ang kanilang mga plano ay gumuho, ang kanilang mga pangarap ay nawala. Pagkalabas ng korte, naghihintay na sina Aling Nena, Josie, at Aling Norma sa labas, na tila mga buitre na naghihintay ng patay na hayop. Nang makita nila si Marilena, agad na sumugod si Aling Nena, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Napakalamig mo. Napakamapaghiganti mo. Ginawa mong walang-wala si Tina, sigaw niya, ang kanyang boses ay tumataas. Ngunit bago pa man makasagot si Marilena, sumingit si Aling Norma. Napakawalang hiya mo, Nena. Kasalanan iyan ng anak mo. Inakit niya ang anak ko. Matandang baliw, sigaw ni Josie, na ngayon ay sumali sa kaguluhan. Inggitera, ganti ni Aling Norma. Kumuha si Josie ng isang bote ng tubig at ibinato kay Aling Norma, ngunit sa kasamaang palad, tumama ito kay Aling Nena. Ang eksena ay naging isang ganap na pagbagsak ng 4 na babae sa isang pampublikong bangketa. Sigawan, tulakan at gulo. Sa gitna ng kaguluhan, nawala si Cardo, tumakas mula sa gulo na kanyang ginawa. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, may ibinunyag si Aling Norma na nagpabagsak lalo kay Tina. Alam niyo ba, Tina, sigaw niya, na nakikipag-text si Cardo kay Jenny, ang 22 taong gulang na waitress. Iniwan ka rin niya, hangal na babae. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok kay Tina. Bigla siyang bumagsak sa bangketa, humagulgol, ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Hindi dapat ito nangyari. Ipinangako niya sa akin, bulong niya, ang kanyang tinig ay nababasag. Lumapit si Josie, at matapos ang isang maikling pag-aalinlangan, inalok si Tina na manatili sa kanyang apartment. Ngunit si Tina, na ngayon ay puno ng pagkabigo at galit, ay tumanggi. Hindi ako maaaring manatili sa iyo, ang iyong apartment ay amoy pusa at lungkot, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Tumalikod si Josie, at umalis na walang lingon-lingon, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Nakatayo lamang si Marilena at si Atty. Marisa sa isang tabi, pinapanood ang lahat ng nangyayari. Ang kaguluhan, ang mga sigawan, ang pagbagsak ng kanilang pamilya.
At sinasabi pa nilang ang mga abogado ang madrama, bulong ni Atty. Marisa, na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Si Marilena, sa sandaling iyon, ay walang naramdamang galit, wala siyang naramdamang lungkot. Naramdaman niya na katatapos ko lang panoorin ang huling, magulo, at kaawa-awang eksena ng isang pelikula na hindi na ako bahagi. Ang lahat ng emosyon ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkaunawa. Sa wakas, malaya na siya. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng mga balita tungkol sa kinahinatnan ni Cardo at Tina na dumating sa akin sa pamamagitan ng mga nag-aatubiling kamag-anak. Tila mga alingaw mula sa isang buhay na matagal ko nang tinalikuran. Ayon kay Aling Norma, si Cardo ay nakipag-date kay Jenny, ang 22 taong gulang na waitress. Inubos daw nito ang bagong credit card na binuo niya sa kamangmangan. Ngunit nang malaman ni Jenny na si Cardo ay natanggal sa trabaho dahil sa ipaglabag sa etika, bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sa huli, si Cardo ay bumalik sa kanyang silid noong bata pa sa bahay ni Aling Norma, isang 40 taong gulang na lalaki na natutulog sa ilalim ng isang poster ng race car. Gayunpaman, ang mga tseke para sa spousal support, 25,000 piso bawat buwan, ay regular na dumarating. Ang lahat ng ito ay idineposito ko sa isang espesyal na account na tinawag kong ang account ng karma. Si Tina naman, matapos itakwil ni Josie sa publiko, ay wala nang mapuntahan. Sa huli, kinailangan niyang magmakaawa kay Josie na manirahan sa apartment na amoy pusa at lungkot. Hindi na siya makahanap ng trabaho sa kanyang larangan at napilitang magtrabaho bilang part-time sa isang tindahan ng sapatos na may diskwento. At tinupad ni Aling Norma ang kanyang banta, idinemanda niya si Tina upang bawiin ang lahat ng perang ginastos ni Cardo para sa kanya noong sila ay nagtataksil. Ang aking pamilya, sa kabilang banda, ay nanatiling basag. Kami ni Aling Nena ay hindi na nag-usap mula noon, maliban sa mga malamig na birthday card na ipinapadala namin sa isa't isa. Sina Josie at Tina ay nanirahan ng magkasama sa isang bahay na puno ng sama ng loob. Ang aking ama, si Angkong, na nanatiling tahimik sa buong pangyayari, ay nabuhay sa isang bahay na puno ng tahimik at miserableng katahimikan. Isang araw, nakatanggap ako ng huling mensahe mula kay Tina. Alam kong galit ka sa akin, pero sinira mo ang buhay ko at sana masaya ka. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkamuhi, na tila ako pa rin ang may kasalanan sa kanyang mga pagkakamali. Walang pag-aalinlangan, sumagot ako. Ang totoo niyan. Salamat sa pagtatanong. Pagkatapos, binlock ko na ang kanyang numero. 6 na buwan ang lumipas at ibinenta ko ang dating bahay. Ang araw na ikinabit ang sold sign sa damuhan, naramdaman ko ang gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Tila isang malaking bato ang naalis sa aking dibdib. Hindi ako bumili ng bagong bahay. Bumili ako ng isang bagong buhay. Nakahanap ako ng isang moderno at maliwanag na apartment sa isang lugar na matagal ko nang gusto, sa Salcedo Village sa Makati. Ang proseso ng pag-aayos at pagdekorasyon ay naging isang ritual ng pagpapagaling. Bumili ako ng isang matingkad na dilaw na sofa, isang bagay na tiyak na kasusuklaman ni Cardo. Isinabit ko ang mga paborito kong painting, pinuno ang espasyo ng mga halaman, libro at musika. Ang bawat sulok ay naging isang refleksyon ng kung sino ako, hindi na kung sino ang gusto ng iba na ako ay maging. Muli akong nakipag-ugnayan sa aking mga kaibigan, tulad ni Carla, at nagsimulang mag-gym. At doon, sa isang klase ng pagbibisikleta, nakilala ko si Arthur Art de la Cruz. Isang retiradong guro ng kasaysayan sa high school, mabait at may magandang pagpapatawa. Ang aming relasyon ay dahan-dahang umusbong, malusog at walang anumang pilit. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, at matapos makinig ng may buong atensyon, simpleng sinabi niya, well, ang unang sinasabi nito sa akin ay mas matibay ka pa sa bato. Ang pangalawa ay labis akong natutuwa na hindi ako si Ricardo. Minsan, dinadalhan niya ako ng kape,
at palagi niyang hinihiling sa barista na isulat ang paboritong Marilena ni Art E sa tasa. Isang maliit na bagay, ngunit ito ang nagpainit sa aking puso. Isang paalala na ang pagmamahal ay maaaring maging simple, totoo, at walang anumang kondisyon. Sa wakas, binisita ko si Atty. Marisa sa kanyang opisina. Nakita ko ang larawan ni Ricardo at Tina mula sa kanilang kasal, nakasabit pa rin sa pader. Pareho silang nakangiti. Ngunit ngayon, wala na akong naramdamang kirot. Hindi na ako nabubuhay sa nakaraan, sabi ko kay Marisa. Ang galit ay nawala na. Ang sakit ay naglaho na at naging isang peklat na nagpapaalala sa akin kung ano ang nalampasan ko. At sa paglalakbay na ito, may 3 mahahalagang aral na aking natutunan. Para sa mga magulang, ang aking ina, si Aling Nena, at ang ina ni Ricardo, si Aling Norma, ay mga refleksyon ng kung ano ang maaaring mangyari kapag ang pag-ibig ay nagiging bulag na sakripisyo at kontrol. Ang pamilya ay hindi pinananatili ng pagpapatahimik, kundi ng pag-unawa at paggalang. Naway matuto tayong pakinggan ang ating mga anak, hindi lamang ang ating sariling takot o kagustuhan. Para sa mga anak, si Ricardo at Christina ay nagpakita kung paano maaaring sirain ang kasakiman at kawalang pasasalamat ang pinakamagagandang bagay. Ang pagmamahal ng magulang o kapatid ay hindi dapat baliwalain. Ang paglaki ay nangangahulugang pagtanggap ng responsibilidad, hindi pag-asa sa iba. Ang buhay na kanilang tinatakasan ay ang buhay na pinapangarap ng iba, ngunit pinili nilang tapakan. Sana'y matuto ang bawat isa sa atin na pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa atin at maging responsable sa ating sariling mga desisyon. Sa esensya ng tao sa modernong mundo, ang kwento ko ay tungkol sa linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, sa pagitan ng katahimikan at pagkilos. Ang kabaitan ay maihalaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar, at minsan, ang matalinong pagganti ay isang anyo ng moral na paggising. Hindi ako naghanap ng gulo, ngunit nang dumating ito, pinili kong lumaban hindi ng buong emosyon, kundi ng buong pag-iisip. Hindi para saktan sila, kundi para ipagtanggol ang aking karapatan at integridad. Nalaman ko na ako ang aking sariling ligtas na kanlungan. Ako ang aking sariling tagapagtanggol. Hindi ko nakuha ang buhay na pinlano ko, ngunit nakuha ko ang isang bagay na mas mahusay. Nakakuha ako ng isang buhay na totoo, buo, at walang humihingi ng tawad na akin. At ito ay isang magandang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Marilena. Ano ang masasabi ninyo sa mga naging desisyon niya? Mayroon ba kayong gagawing naiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagparamdam o nagpaisip sa inyo ng anumang bagay, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa isang taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din, at mag-subscribe sa channel ng Luha at Katahimikan upang hindi mapalampas ang mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at malay natin, sa susunod baka ang kwento mo na ang ating susundan. Ang layunin ng video na ito ay pagsamahin ang edukasyon at aliwan. Sa pamamagitan ng nilalamang ito, hangad naming maiparating sa mga manonood ang mahahalagang aral sa buhay at mga pagninilay. Ang mga pangalan ng tauhan, tagpo, at lugar ay binago batay sa mga totoong kwento at nakalap na impormasyon upang maprotektahan ang pribasiya at pagkakakilanlan ng mga individual at organisasyon. Inirerekomenda ang pag-iingat bago panoorin o pakinggan ang video.